Magandang gabi po sa lahat. Ayan mga kapatid ko. Shout out po sa inyong lahat po. Sa mga followers ko lahat. Lahat na po kayo. Mga kaibigan ko. Yan. Magandang gabi po. Yan mga kapatid. Tawag niyan. Ituturo ko po sa inyo. Kasi yung iba ay nang malaman po natin sino ba talaga ang kasama ng Diyos sa paggawa o yung kinausap niya dyan sa 126 sa Genesis. Kung lagi tayo nagbabasa ng Biblia, malalaman natin yan kung sino kasama niya dyan mga kapatid ko. Sa salita niya na gawin natin ang tao, nakawangis natin. Na sila na ang bahala sa ating ginagawa. Kumbaga yung lahat ng hayop, isda, nasa babaw ito at ay ang tao na ang bahalang magpangalan. Kung anong papangalan nila, ayun na yun. Ay, alam naman natin walang iba yan. Si Panginoong Isus yan, kasama niya dyan. Sapagkat naman talaga ay sa pasimula, andyan na ang mahal na Panginoong Isus. Sapagkat ang Panginoong Isus ay birbo o ang salita, nagkatawang tao. Sapagkat naman talaga, ang sabi ng Biblia, ay siya ay Diyos. Sapagkat ang salita ay Diyos. Meaning, ang Panginoong Isus ay Diyos. Yan ang katotohanan niyan po mga kapatid. So nakuha nyo na, ang Panginoong Isus talaga ang kasama ng Mama sa paggawa niya ng mundo, maging ang sa lahat na nasa mundong ito. Yan mga kapatid ko. Sapagkat naman talaga sa pasimula ay andyan na ang salita, sapagkat ang salita naman talaga ay Diyos. At maraming supporting verse yan na nagsabi sa Biblia na ang salita ay nagkatawang tao na walang iba kundi ang mahal na Diyos, na mahal na Panginoong Isus, na siyang salita ay Diyos. Yun. So madaling salita, ang mahal na Panginoong Isus ay Diyos. Kaya ang ama ang anak ay isa lang. Bukod dun, meron pang kasama ang Diyos Ama o yung tinatawag nilang Espiritu. Yan ang banal na Espiritu. Siya ang kasama nila. Ang tatlong yan ay magkasama na yan. So pasimula pa lang. Kasi ang infinite God na hinahanap natin ay wala naman. Sapagkat ang sabi naman talaga ng Biblia ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu at walang ng ibang Diyos. Yan ang infinite God talaga ay ang banal na Espiritu. Yan ang buong katotohanan yan. Kasi ang banal na Espiritu mga kapatid ko, tawag niyan, siya ay ang breath, wind, soul, spirit. Siya ang lahat ng ginawa ni Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na kanyang salita, naging alikabok. At ang nagbigay ng buhay doon ay si Ruach or si Nipis Kaya, or Yetseda or Nisiyama. Pero iisa lang yan sila. Pero ang buong katotohanan niya ay siya ay sinisiyama lang. So ayun, naintindihan nyo na ako. Paggawa ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, sapagkat naman talaga ang lahat sa pamamagitan ng salita ay nagawa ang langit at lupa, maging sa lahat ng meron ito. Yun ang Panginoong Hesus sa pamamagitan niya. Nang hinulma na ni Ama ang alikabok na formang tao, ganun. At ang nabibigay naman ng breath noon, o ng buhay noon, o ng wind, breath, then spirit and soul, ay ang banal na espiritu. Kaya ganun na talaga ang authority ng banal na espiritu pag i-blasphemy mo, wala nang kapatawaran. Sabi ng salita ng Diyos o salita ni Ama na pwede niyong i-blasphemy or magsalita kayo ng masama laban sa anak ng tao or meaning ang mahal nating Panginoong Hesus. Kapag ang Panginoong Hesus at ang Ama, isa lang ang anak at ang Ama. Pwede mapatawarin ka nun.
Pero ang banal na espiritu, pag i-blaspheme nyo po, magsalita kayo laban ng masama laban sa kanya, automatic wala nang kapatawaran. Sapagkat ang buhay mo ngayon, ang kaluluwa mo ngayon, ang hangin na dumadaloy dyan sa buong mong katawan, kay Rowak yan, kay Nipis yan, kay Yetsada yan, Yetseda, kay Kaya, o Nishiyama. Pero isa lang yan sila, sa nag-iisang Nishiyama lang. Kaya ipasa ko sa inyo guys kung ano, bakit ko nasabi yan. Ito ang bersikulo na mabasahin nyo, na wala na talagang kapatawaran ang sinuman ang magsalita laban sa masama sa banal na espiritu. Ayun, mga kapatid ko, nakita nyo na nga na hindi ko gawa-gawa yun. Na wala na talagang kapatawaran ang sinuman ang magsalita laban ng magsalita ng masama laban sa banal na espiritu. Pwede ka magsalita ng masama laban sa Panginoong Hesus o sa Ama, kasi isa lang din sila. Patawarin ka, pero yung banal na espiritu wala nang kapatawaran po yun, mga kapatid ko. Kaya yan, tandaan nyo lagi, yan ang authority niya. Kasi kaya lagi encourage source ko sa inyo, pag may magsalita o maghahayag ng salita ng Diyos, lalo na sa kaligtasan at sa kalooban ni Ama, ay huwag nyo talagang i-blaspheme yan. Gawa ng banal na espiritu yan. Yan po ang katotohanan yan. Na wala talagang kapatawaran yan pag i-blaspheme nyo yan sila o magsalita kayo ng masama laban sa kanya. Sapagkat nagawa ang banal na Biblia o ang banal na salita ni Ama ay dahil sa banal na espiritu. Tabak niya yan eh. May sinabi ba siyang sa kasaysayan na may tabak pa siyang iba? Wala na. Biblia lang. Maraming katawagan ng Biblia kasi na-translate to Latin, translate to Hebrew, translate to Aramaic. Pero isa lang din yan, Tanak. Ano? Pero isa lang din yan, Biblia yan eh. Yan ang tabak niya. Kaya kaya sabi ko, kung sino man nang ayaw maniwala sa mga tinuturo ko, problema niya na yun po. Mga kapatid ko, ayan, ipasa ko ang pangalan niya. Ang pangalan ng banal na espiritong yan. Ito, ipasa ko na po. Yun na nga, nakita niyo na. Yan ang pangalan ng banal na espiritu, si Nishiyama. Yan siya, mga kapatid ko. In the Bible, siya, si Nishiyama. Pwede siyang tawaging Ruach HaKodesh, banal na espiritu. Pwede rin siyang tawaging Nefis or Nefis Kaya. 5 katawagan kasi kanya sa kanya. Yetseda, Nefis, Kaya, Ruach, at Nishiyama. Pero isa lang, Nishiyama talaga ang pangalan niya. Yan ang kasama ni Ama. Yan ang nagbibigay buhay sapagkat siya ang wind, breath, soul, and spirit. Kaya ganoon na lang katindi ang galit niya kapag ang tao i-blaspheme siya or nagsalita laban sa kanya ng masama. Sapagkat hindi alam ng tao na ang breath niya, ng ginawa ng Diyos Ama, Diyos Anak. Kasi andyan ng Diyos Anak. Kasi ang lumalabas na salita sa bibig ng Diyos Ama ay siyang Diyos Anak. Pag sinabing gawa tayong tao, may automatic yun. Pero ang nagbibigay doon ng buhay, ng wind, ng breath, ng soul, and spirit, si Nishiyama, ang Holy Spirit. Kaya yan na lang ang tindi ng galit niya kapag i-blaspheme mo ang banal na espiritu. Wala na talagang kapatawaran dyan, mga kapatid ko. Yan, encourage souls ko sa inyo po. Nakita nyo na, inapiyasa ko na lahat. Na yan talaga ang infinito na hinahanap nyo. Wala nang sinabing Biblia na mayroon pang ibang Diyos, 3 lang. Ama, Anak, banal na espiritu, ay nag-iisang Diyos lang yan. Pero may sarili silang authority. Pero ang mga authority niyan, mga kapatid ko, kakaiba ang sa banal na espiritu ay wala nang kapatawaran ang kanyang desisyon pag i-blaspheme. So ayun, naway naintindihan nyo po ang ipaabot ko po sa inyo. Yan guys, inuulit ko po kanyo, i-blaspheme ang banal na espiritu. Kung titingnan nyo naman po ang mga parables o sambingay ng Panginoong Hesus, ang sino man
ang nagpakababa ay siyang itataas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ikatatlo ang Banal na Espiritu ay siyang nasa taas. Yan ang infinite God, kung alam lang ng iba. Kaya ang mahal na Panginoong Hesus, pinakita niya talaga sa buong kasangkatawan sa panahon ni John Juan Magbubunyag na nagpabautismo siya upang yun ang sundin ng tao na i-receive ang Banal na Espiritu. Orang sinasabi nilang infinite God na hinahanap ng iba. Yan po, mga kapatid ko, ang katotohanan dyan. Kaya, dito na po nagtatapos ang ating video. Yun na po, naihayag ko na po sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, ang sinuman, ang tao niyan, ang palagay sa sarili ay sugo siya ng Diyos, tanggalin mo na sa buhay mo ang paglalasing, pagsusugal, at pambabae. Kapag andyan pa yan sa buhay mo, hindi peke ka, hindi ka sugo ng Diyos. Nagpapabayad sa mga ginamot nyo. Marami pa lang nagrereklamo sa akin ng mga ginamot ko. Hindi pa gumaling, nagpabayad pa ng tagsang libo ang healing water. Hindi pa gumaling. Marami mga kapatid ko na nagreklamo sa messenger ko. Kaya mo, natakot kayo kay Ama, mga peking sugo ng Diyos Ama. Ayan guys, magandang gabi po.